Hello viewers! Madalas tayo ay nakararanas ng stress na dala ng ating mga pang-araw-araw na gawain. Dahil dito, napaparami at napapadalas ang ating kain na kung tawagin ay stress eating. Masarap man ang labis na pagkain sa pakiramdam, hindi magiging maganda ang kahihinatnan kung ito ay ipagpatuloy ng pangmatagalan. Kung hindi mag-iingat, baka ikaw ay magkaroon ng high blood at makaranas ng high blood symptoms balang araw. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love life lessons at huwag kalimutan pindutin ang bell button para laging maging updated sa aming mga bagong videos. Ang pagkakaroon ng sakit na alta presyon ay maaaring humantong sa ilang mga seryosong sakit gaya ng stroke, atake sa puso, at karamdaman sa mga bato o kidney. At ang posibilidad na mangyari ito ay lalong tumataas pa kung mapapabayaan ang kondisyon at magpatuloy ng matagal ang panahon. Upang hindi na lumalapa ang kondisyon na nararanasan, nararapat lamang na iwasan ang mga bagay na nakakapagpataas pa ng presyon ng dugo. Kabilang na syempre ang mga pagkain na kilalang nakapagpapataas ng presyon ng dugo. Ito na ang mga pagkaing dapat iwasan ng mga taong may alta presyon. Una, processed foods. Ang mga naprosesong karne gaya ng ham, bacon, salami, longganisa at tapa ay pare-parehong may mataas na level ng sodium. Ito kasi ang pangunahing sangkap para mapreserba at magtagal ang karne. Kung nakakaranas ng mga sintomas ng alta presyon gaya ng pagkahilo at pag-init na pakiramdam, mabuting itigil na kaagad ang pagkain sa mga ito. Pangalawa, Chinese food. Kadalasan, ang mga pagkaing nabili sa mga Chinese restaurant ay maalat, ngunit bukod sa pampalasang asin, malimit din lagyan ng monosodium glutamate o mas kilala sa tawag na betsin ang mga ganitong uri ng pagkain. Ang MSG o betsin ay nakapagpapataas din ng presyon ng dugo, kaya marapat lang din na iwasan ang mga pagkain ito. Pangatlo, mga delata at instant noodles. Ang ilang mga delata gaya ng sardinas at mga instant ulam ay kadalasang maalat at nakapagpapalala sa kondisyon ng may alta presyon. Ang mga seasoning na kalakip ng mga instant noodles naman ay may mataas din na level ng MSG at asin. At alam naman nating lahat na ang dalawang sangkap na ito ay malakas makapagpataas ng presyon ng dugo. Pang-apat, matabang karne. Ang matabang karne ng baboy at baka ay parehong nagdadala ng nakasasamang taba o fat sa katawan ng tao. Ang mga fats na ito ay nakaka-contribute din sa paglala ng kondisyon ng may alta presyon. Pang-lima, alak. Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng mga inuming may alkohol ay nakakapagpataas din ng presyon ng dugo. Bukod pa rito, maaari ding masira ang mga pader ng mga ugat na daluyan ng dugo na maaari ding makapagpalala sa komplikasyon na maaaring maranasan. Pang-anim, kape. Ang kape, pati na rin ang iba pang inumin na may caffeine ay maaaring makapagpataas sa presyon ng dugo. Ang pag-inom ng isang tasang kape ay kayang pataasin ng pansamantala ang presyon ng dugo bilang ito ay epekto ng caffeine na matatagpuan sa kape. Pang-pito, junk foods o sitsirya. Ang mga sitsirya na mabibili sa mga pamilihan ay dapat ding iwasan sapagkat ang mga ito ay talaga namang maalat. Minsan pa, mataas din ang taglay na MSG ng mga ganitong uri ng pagkain. Pang-walo, whole fat milk. Bagaman kinakailangan ng katawan ang regular na supply ng calcium mula sa gatas, ang gatas na may mataas na level ng animal fat ay maaari namang makasama sa mga taong dumaranas ng kondisyong alta presyon. Piliin ang mga non-fat o low-fat milk kung dumadanas na ng sakit. Pang-siyam, maalat na sausawan. Ang mga Pilipino ay likas na mahilig sa mga sausawan gaya ng toyo, patis at bagoong. Sa kasamaang palad, ang mga ito ay kadalasang may mataas din na level ng sodium na nakapagpapataas sa presyon ng dugo. Pang-sampu, isda na pinatuyo. Mahilig din ang mga Pilipino sa mga isdang pinatuyo gaya ng tuyo, danggit, daing at iba pa. Sa kasamaang palad pa rin, ang mga ito ay nilagyan ng maraming asin upang mapreserba ng matagal. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!